Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Welcome po lalo na doon sa ating mga bagong attendees, no? Welcome po sa inyong pagdalaw sa aming church at sa pagsama sa aming church. Naririto din po ang ibang mga kasama natin na nakilala natin sa ating Ortigas Community Worship, no? So Wednesday night, sila po ay bunga nitong worship service na ito. At ngayon ay nag-a-attend na po sila ng ating 3 p.m. service. Ang kwento po nila ay napadaan lang po daw sa church natin, no? Alam naman po natin na wala naman pong coincidence sa ating Panginoon. Kaya po sila ay dinala dito ng ating Panginoon upang makakilala sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa hapong ito. Katulad ng nakita ninyo sa ating thematic video, tayo po ay mag-uumpisa sa isang series ng mga sermon tungkol sa ating pamilya, Know Your Family, no? Napakinggan po ninyo yung maiksing testimonyo ng aking panganay na anak po, no? Si Joby, no? Sabi nga niya po, siya po ay adopted po siya into our family, no? Pero lahat po tayo na mananampalataya kay Jesus. Tayo po ay adopted sa kanyang spiritual family. So, kaya po siya nagtestimonyo dahil today po is National Orphan Sunday, no? At ito ay ating pinagdiriwang at binibigyan ng pansin ang malaking pangangailangan ng maraming bata na magkaroon ng tahanan. Kaya po kayo, kung meron po kayong nuudyok po kayo ng Espiritu Santo ng pag-ibig ng ating Panginoon, na i-consider ang adoption, no? Dalawa po ang adopted naming anak. Actually, 3. Yung isa po, nauna na po sa amin sa langit, no? Pero si Joby po ay adopted namin. Siya po ang aming panganay. Tapos biniyayaan po kami ng isang biological son, si Jamie. Tapos yung aming daughter po na si Hannah, ang aming first adopted daughter, pero siya po ay nauna na sa ating Panginoon. Pagkatapos po niyan, inadopt namin si Jana, no, na aming bunso ngayon, na 16 years old na. Pag makikita niyo ang aming mga anak, maiengganyo po kayo mag-adopt, no? Dahil napaka-cute po nila lahat, no? Sana po ay pag-isipan ninyo at ipanalangin ninyo. Ang next Sunday po ay National Adoption Sunday naman po. So magkasunod po talaga, kaya po itinaon namin yung kanyang testimonyo sa araw na ito. Tayo pong lahat ay bahagi ng pamilya ng Panginoon at yun ang ating pag-aaralan sa mga susunod na mga linggo sa buwang kasalukuyan at sa buwang susunod. Pag-aaralan natin ang katuruan ng ating kapatiran tungkol una sa pamunuan ng iglesia, elders and deacons. Yan po ang pag-aaralan natin today. Tungkol sa kawalang mali na Biblia, the inerrancy of the Bible. No? Yan po ang napaka-central po sa ating buhay bilang isang iglesia. Ang paniniwala natin na ang Biblia ay salita ng Diyos at walang mali, walang bahid ng kamalian kahit na isa. Tungkol din sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus, the doctrine of Christ, Christology po ang tawag natin dyan. Pag-aaralan po natin yan sapagkat aside from being central ang word sa ating church, central din po ang ating pagpupuri at pananambahan kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At huli po ay pag-aaralan natin yung doktrina ng justification by faith alone, in Christ alone. So, pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi yung sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. So, yan po ang mga pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. Sa ganito mga pag-aaral, mga kapatid, nais nating lalong mapahalagahan at mapalago ang ating kapatiran at pamilya dito sa GCF. We are a family. Isa po tayong pamilya, magkakapatid po tayo sa pananampalataya. At katulad ng lahat ng pamilya, kailangan po natin ng tamang pamumuno. Sa araw na ito, titignan natin kung ano ang turo ng Biblia tungkol sa mga elders at deacons.
at kung bakit sila kailangan ng ating iglesia. So, buksan po ninyo o panatiliin ninyo nakabukas ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 6. At titignan po natin yung verses 1 to 7. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa araw pong ito, sa hapong ito, sa aming pagbubukas ng iyong salita, kayo po ang mangusap sa amin. Ayusin niyo po ang aming pag-iisip, bigyan niyo ng linaw, O Diyos, upang aming maunawaan ang iyong tinuturo sa pamamagitan ng inyong salita. Nawa, Panginoon, ang kapangyarihan nito ay aming tanggapin sa aming puso't isipan upang ang lahat ng aming matututunan sa hapong ito ay maipamuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano ba ang elders at bakit ba sila kailangan sa iglesia? No? Ang elders po sa New Testament ay inilarawan sa pamamagitan ng tatlong salita. Tatlong salita para sa kanila. Iisang tao lang po itong tinutukoy ng tatlong salita na ito. Ang una pong salita na makikita natin sa Biblia ay ang salitang presbyteros. Ang ibig po sabihin noon, isang elder or gray-haired one. Isang maputi na ang buhok. So by implication po, isang tao na mayroong pagiging hustong gulang na sa kanyang buhay espiritual. Meron na pong spiritual maturity. Hindi po ibig sabihin na matanda na sa chronological age, kundi mature sa kanyang buhay espiritual. So meron pong matatanda na tumatanda ng paurong, no? Meron naman pong mga bata na mature ang kanilang spiritual life. Marami po tayong mga batang pastor at naging isang pribilehiyo ko po na makasama itong mga batang pastor na ito nung sila ay youth pa, no? Dahil ako po yung naging youth pastor ng church before, no? Napakatandang youth pastor. So, nakita ko ang kanilang paglago sa kanilang buhay spiritual at ngayon ay tinawag na sila ng Panginoon upang maging pastor ng ating church. Sila po ay elders. Ang elders po at pastor ay pareho, wala pong pagkakaiba, no? Ang kanilang maturity ay makikita dun sa kanilang qualifications, no? Yung qualifications ng isang elder, tamang-tama pong mapaalala sa inyo sapagkat tayo po ay ina-affirm natin, kino-confirm po natin ang pagtawag ng Panginoon sa buhay ng ilang mga elders natin na ngayon ay pagbobotohan natin bilang isang kongregasyon. So sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7, ang sabi ang sulat ni Pablo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinulatan niya si Timothy, sabi niya, para maisaayos mo ang tahanan ng Diyos, ganito dapat ang mga elders. No? Sabi niya, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, yung overseer po, yung salita na yun, pag-aaralan natin mamaya, he desires a noble task. Therefore, an overseer, pareho din po yun ang elder, must be above reproach, the husband of one wife, or one woman man. Hindi kailangan may asawa ang isang elder, pero kung may asawa po siya, dapat isang asawa lang po siya. At pwede pong binata ang isang elder. Nung ako po ay unang maging elder, ako po'y binata pa. No? So, the husband of one wife, sober-minded, matino ang pag-iisip, self-controlled, no? Hindi po palaboy-laboy, respectable, no? Dignified, hospitable, no? Friendly, able to teach. Yung po ang isang skill ng elder na walang iba. Able to teach, ibig sabihin, maaari po siya magturo ng salita ng Diyos, magbigay ng counsel sa pamamagitan ng paggamit ng salita ng Diyos. Not a drunkard, hindi lasenggo, no? Ang elder po, hindi po dapat ganon. Not violent, hindi pala away, hindi yung konting kibit lang aawayin, no? But gentle, gentleman, maganda pong description yon. Not quarrelsome, inulit, hindi lang po violent, hindi rin quarrelsome. Ibig sabihin, hindi masyadong opinionated, na lahat na lang ay pinagtatalunan. Not a lover of money, no? Hindi po gahaman sa salapi,
He must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. Isang mabuting ama, sapagkat siya po ay magiging ama ng tahanan ng Diyos, dapat marunong siyang mag-manage ng sarili niyang pamilya. Kasi kung hindi niya kayang hawakan ng pamilya niya, hindi po yun indication ng kanyang spiritual maturity. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? So nga naman. He must not be a recent convert, hindi bagito, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, sabi dito, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So, ang number one at pinaka-importanting qualification ng isang elder ay character. Character. Meron pong character ang isang elder. Mature in the faith. Presbyteros. Pangalawa, episkopos, overseer. No? Dito naman, ang ibig po sabihin nun, ang overseer po, yung elder po na mature in the faith, yun po ang kanyang character qualification. Yung pong overseer, episkopos, no? Sa ibang sali ng Biblia, bishop po. Ang translation nito, obispo, no? So ako po, pastor po ako, obispo ako, no? At dahil nga po mataba ako, obis po ako, no? Pangangasiwa po ng buhay ng iglesia ang trabaho, ang function ng isang elder o pastor or overseer. Pangangasiwa ng iglesia, sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 2, pansinin niyo dito, ginagamit po yung tatlong salita sa isang tao lang, no? So I exhort the elders, presbyteros, among you, as a fellow elder. Sabi ni Pedro, sabi ni Peter, ang tawag sa kanya ng Roman Catholic Church, siya ang unang pope. Hindi po siya pope, elder po siya. Hindi lang po siya elder, fellow elder po siya. Meron po siyang kasamang mga elders, no? Kapwa elders, no? As a fellow elder and a witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Anong sabi niya sa mga elders? Shepherd the flock of God that is among you. Yung salita pong shepherd, pagpastulan. Pastoran ninyo. Yun ang isang magandang translation sa Tagalog. Shepherd or pastor, the flock of God that is among you, exercising oversight. Episkopos. No? Ang isang translation ng yung episkopos po, yan po ang root word ng Episcopalian Church. So meron pong mga iglesia, ang kanilang structure ay Episcopalian. Meron pong namumuno na parang bishop, no? Hindi po yun ang ating pamumuno dito sa GCF. Pero ang importante lang pong punto rito, ang kanyang trabaho ay ang pangangasiwa ng buhay ng iglesia. Oversight. So, mature in the faith, ang kanyang character, no? Impeccable, of good reputation, beyond reproach. Overseer, nangangasiwa ng buhay ng iglesia. Pangatlo, shepherd din siya. Sabi nga dun sa 1 Peter 5, poimen yung salita, yung pangatlong salita. Ibig sabihin ito ang kanyang puso. Meron po siyang caring heart. So ang kanyang main qualification ay character. Yun po ang main qualification ng isang elder, pastor, or bishop. Ang kanyang function po ay overseer, pangangasiwa ng buhay ng iglesia, pagtuturo ng salita ng Diyos, at pagmamodelo nito. At pangatlo, ang kanyang puso ay ang pangangalaga ng mga kaluluwa ng mga miyembro. Kaya sabi sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them. No? For, bakit? Dahil sila'y magaling? Hindi. Dahil sila'y gwapo? Hindi. Dahil sila'y mataba? Hindi. No? Submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. No? Nabasa natin kanina sa 1 Peter 5. Sila, ang ginagawa nila, ang paglilid ng ating flock, shepherd the flock among you, exercising oversight, yan po ang kanilang trabaho. Yan po ang elder. Ang elder po, ang bishop at ang pastor, iisa po yan.
No? So pwede niyo po akong tawaging Elder BJ. Pwede niyo akong tawaging Pastor BJ. Marami po sa inyo, yun ang tawag sa akin. Pwede niyo rin po akong tawaging Bishop BJ. Pero merong kasing maling katuruan tungkol sa pagiging bishop. Ang turo ng iba, ang bishop daw ay bishop ng siyang nag-iisang pamumuno sa maraming iglesia. Hindi po biblical yon. Hindi po tayo naniniwala ron. Kaya wala po tayong bishop na ganon. No? Ang bishop po is a local church official. So ako po ay bishop. Pwede niyo ako tawagin Bishop BJ, pero Pastor BJ na lang. No? Okay. At ang kanilang pinakamahalagang tungkulin, ayon dun sa binasa natin sa Acts chapter 6, verse 4, is to devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Yan po ang pangunahing duty ng isang pastor. Ang Panginoong Jesus po ang namumuno sa iglesia. Siya po ang kaisa-isang pinuno ng iglesia. Pero ang kanyang pamumuno ay isinasagawa niya sa pamamagitan ng mga elders at sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita niya. So, ang pamumuno ng iglesia ay si Jesus, namumuno sa pamamagitan ng mga elders sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang salita. Sapagkat ang kanyang pamumuno ay nasa kanyang salita. Kaya po sa GCF, ang aming commitment ay basta ituro sa inyo ang salita ng Diyos, paunawain sa inyo ang salita ng Diyos, upang sa pamamagitan nito tayong lahat ay makibahagi sa life ng ating church. Yan ang pinakamahalagang role ng isang elder. Ang katangian ng kanilang pangangalaga. Balik tayo dun sa 1 Peter chapter 5. No? Ang sabi doon, hindi pilit, no? Sabi kasi, shepherd the flock of God, not under compulsion. Hindi yung parang napipilitan kayo. Ganun po ang isang pastor, no? Not under compulsion, but willingly. Meron po kayong makikita ditong tatlong not. Not, but. Not under compulsion, but willingly. Bukas sa loob. Hindi siya pilitan. Pangalawa, not for shameful gain, but eagerly. Hindi po nangiisa. No? Hindi po nagkakamal ng kayamanan. Hindi po pera ang motibasyon sa pagpapastor. No? Pangatlong, not domineering over those in your charge, but being examples to the flock. Yung pong pinakamalinaw na description ng function ng isang pastor, not domineering. Hindi po yung, ito ang sinabi ko, batas, dapat ninyong sundin. Hindi po ganon. Kaya po sa aming pagtuturo ng salita ng Diyos, kami naghihikayat, nag-a-admonish, nag-e-encourage, not domineering, sapagkat malaki pong pinsala ang pagiging domineering. Hindi po kami namimilit. Ang ginagawa po namin sa pamamagitan ng grasya ng Diyos ay isinasapamuhay namin ang salitang aming tinuturo upang ito ay gayahin ninyo. Kaya sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kaya po napakahirap po maging pastor. Napakahirap po maging elder. Kaya dapat po ipinapanalangin natin sila. Ano naman yung deacons? Yung po ang pangalawa nating titignan. Ano ba ang deacons? Bakit sila kailangan ng iglesia? Makikita natin yung salitang deacons actually sa ating binasang teksto kanina. No? Sabi kasi doon, sa verse 2, sabi ng mga apostles, it is not right that we should give up preaching the word of God to diakonoi trapesa, serve tables. Doon po unang makikita yung word na deacon, no? Pero yung mga lalaking hinirang po dito, hindi sila necessarily yung parang official deacons ng church. Sila yung first deacons. Hindi po, no? Sapagkat sila po ay prototype lang ng mga deacons. Ay pinapakita dito ay ang function ng deacon ay ang paglilingkod. Kaya ang pangalan nila ay diakonos. Ang ibig po sabihin nun, servant. Mga tunay na lingkod. Ang kanilang tungkulin
makikita nyo rin sa 1 Timothy 3, verses 8 to 13. Deacons likewise, sabi doon, must be dignified. So pareho ng elder, not double-tongued, no? Hindi sinungaling, not addicted to much wine, hindi rin lasenggo, not greedy for dishonest gain, hindi gahaman sa pera. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. Bagaman hindi sila kailangan magturo o inire-require na magturo, ang deacons dapat alam ang salita ng Diyos at ipinapamuhay ito sa kanilang buhay. No? So makikita niyo po, ang pumumuno sa isang pamilya ng Diyos ay through example. No? Hindi yung parang linggo-linggo, sinisermon na kayo, gawin niyo ito, pero hindi ginagawa nung nagsisermon. Ganon din po ang mga deacons. Let them also be tested first, then let them serve as deacons if they prove themselves blameless. Pareho din ang requirement ng elders. No? Ang magkaiba lang po, ang deacons wala yung apt to teach, able to teach. Wala po yun sapagkat hindi po yung required sa deacons. Their wives likewise. Sa ibang salin, the women likewise. So pwede nating basahin to na yung wives ng mga deacons kailangan dignified din pareho nila. Or kung mga babae ang mga deacons, kailangan dignified din, not slanderers, no? Maganda yung word na slanderers, diabolos. So ang chismosa pala ay instrumento ng diablo. Naku, huwag po kayong magchichismis, mga misis, no? Pero actually, ang mga lalaki din ay talagang talamak na chismoso, no? Their wives likewise, not slanderers, sober-minded, faithful in all things. Let deacons each be the husband of one wife, pareho ng isang elder, managing their children and their own households well, pareho din ng isang elder. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Ang function po ng elder ay to shepherd. Ang function po ng deacon ay to serve. So malinaw po ang distinction. Kanilang tungkulin, kailangan din natin timbangin ayon sa pangangailangan ng ating iglesyang lokal. So, makikita natin doon sa Acts chapter 6, ang isang function nila, pagaanin ang gawain ng mga elders upang sila, yung mga elders, ay makatutok sa pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. At pangalawa, pangunahan ang mga gawain ng iglesia na ukol sa pagkakawang gawa. Yung pong to serve tables, dito sa Acts chapter 6 verse 2, yung tables po na yun ay either tables for food, for the distribution of food, or tables for the distribution of money. No? So ang deacons po, sa isang mas malawak na pag-define ng kanilang function, ay dapat naglilingkod siguro sa pag-aahin ng mga pangangailangan ng mga nangangailangan sa loob ng iglesia. Ang ating pong church, merong mercy ministry, no? At marami tayong deacons ang kalahok dito sa mercy ministry na ito. So yan po ang mga deacons. E ano naman, pastor, yung elder-led na congregational church? Kasi yun po ang ating sistema ng pamumuno sa GCF, no? Ang pundasyon ng isang elder-led congregational church na pamumuno ay ang prinsipyo ng plurality of elders. Sa lahat ng okasyon na ang salitang elders ay nakikita sa bagong tipan, plural po siya, elders. Sa James chapter 5, pag merong may sakit, tawagin ng elders of the church, plural. Sa Philippians 1:1, nung binati ni Pablo, greetings to the saints and to the elders or the bishops, plural, and deacons. Palaging plural. Dapat po maraming elders. Hindi po tayo naniniwala dito sa GCF na dapat isa lang ang pastor. At tunay nga naman po, meron po tayong senior pastor, si Pastor Larry. No, siya po ay
binigyan ng responsibilidad na pamunuan o pangasiwaan ang lahat ng staff ng church at ang pagtuturo at pagsesermon sa ating church. Siya po ang gumagawa ng curriculum ng ating preaching. Yan po ang kanyang number 1 na function. Lahat po ng elders sinusunod yung curriculum na yon. Ang pundasyon po marami. Bakit? Kasi ang prinsipyo na ito ay galing sa New Testament, nilalagay ang iglesia sa ilalim ng isang grupo ng elders para walang pag-aabuso. Kasi alam nyo, kung minsan nagiging makapangyarihan ng isang pastor, lumalaki ang kanyang ulo. No? Mabuti po ako, lumalaki lang po sa akin tiyan ko. No? Malaki na po kasi ang ulo ko. No? Kaya wala na pong ilalaki. Pinoprotektahan din ito ang iglesia sa autokrasiya. Yung pong pagiging dominated ng isang malakas na personalidad sa loob ng iglesia. Meron pong isang example niyan, si Diotrephes. Sabi sa 3 John, ikatlong sulat ni John, verses 9 to 11. Sabi ni John doon, I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. So, maaaring magkaroon ng pastor na parang nagiging makasarili. So, pagka po sa church natin, napansin nyo na parang nagiging makasarili na po kami ni Pastor Larry, sabihan nyo po kami. No? Pwede ninyong kaming sabihan. Pwede nyo kaming alisin. Pero huwag naman. Maawa kayo sa amin. Huwag nyo naman kami alisin. Paalalahanan nyo lang po kami, Pastor, parang medyo yung mayabang ka na. No? Parang makasarili ka na ngayon. No? Mga kapatid, kasi may malaking temptation po ng power. Di ba? Ang kasabihan ng iba, power corrupts, and absolute power, pagka iisa lang ang may poder, absolute power corrupts absolutely. No? So napakalaking temptation po yun. Iniiwasan natin yon sapagkat ayaw natin mangyari yun. So, ayaw natin ng one-man rule. Kailangan group of elders. Ayaw din natin na yung buong kongregasyon ang mamumuno. No? Congregational church po tayo sapagkat naniniwala po tayo doon sa priesthood of all believers. Na ang lahat ng mananampalataya ay parang pare. Hindi natin kailangan ng pare kasi tayo ay may doong direksyong koneksyon sa ating Panginoong Hesus. Niligtas na niya po tayo. So hindi natin kailangan ng pare na mamamagitan sa atin sapagkat tayo po ay holy priesthood, sabi sa 1 Peter chapter 1. No? Sa 1 Peter chapter 2, we are a royal priesthood. No? So, lahat po tayo ay priest, lahat po tayo ay merong diwang banal, Espiritu Santo. So, lahat po tayo bilang isang kongregasyon, as one congregation, iisa lang po ang Espiritu Santo sa atin. So, kung tayo makikinig sa salita ng Diyos at magpapasailalim sa Espiritu ng Diyos, ang ating pong pamumuno ay pwede natin gawin as a congregation. No? So, iniiwasan din naman natin na basta lahat ng desisyon sa kongregasyon, no? Kung kailangan magbigay dito, congregational vote, o kailangan ganyan, kung hindi. Kasi kung gagawin po natin yon, baka maging mob rule. Kung sino yung pinakamaingay, yun ang nagwawagi, no? Yung parang palagi na lang people power. Kahit po yung people power, kahit na may magandang nagagawa yon, hindi po dapat na palaging people power. Kasi magulo po, di po ba? Kailangan may kaayusan. So, dinedelegate ng congregation ang pagdidesisyon sa ibang mga bagay, katulad ng anong ituturo mula sa pulpito, pangangasiwa ng ating church staff, yung pangangasiwa ng ating church property ay dinedelegate ng congregation sa elders and deacons. So, ganun po ang elder-led na congregational na pamumuno. Sa isang elder-led na congregational na pamumuno, ang mga elders ay may tungkulin na pag-ingatan ang kapatiran
sa ilalim ng prinsipyo na kapag ang kongregasyon ay hindi nakatipon, wala tayong meeting, no? We are not in session. Ang mga elders ang magdidesisyon para sa iglesia. Merong dinedelegate na decisions ang congregation sa elders. Ngunit kapag ang iglesia ay nakatipon, called into session, ang mga elders ay may pag-ibig na nagpapasakop sa sama-samang desisyon ng lahat ng miyembro ng iglesia. Katulad na nga ng ating ginagawa ngayon. Tayo po ay naghahalal, pumipili ng mga magiging elders at deacons. So kami po ay nagpapasailalim sa kapangyarihan na magdesisyon ang kongregasyon tungkol sa kung sino ang maglilingkod at mamumuno sa kanila. So yan po ang isang decision na ginagawa ng congregation in session. No? Napansin niyo sa Acts chapter 6, no? Sabi sa chapter 2, verse 2, kasi nga nagkaroon ng sigalot. Yung mga Hellenists, yung mga Greek-speaking Jews, hindi napapakain yung kanilang widows. So nagreklamo sila doon sa mga Hebrews. So, teka, bakit hindi yata nakakakain ng aming mga widows? So, and the 12 summoned the full number of the disciples, buong kongregasyon. No? Bakit? Kasi merong issue. It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, sabi niya, pick out from among you. Pick out. No? So mag-a-appoint sila ng mga maglilingkod sa ganitong function na pamumunuan, pangungunahan ang compassion ministry ng church. Yung pamimigay ng pagkain at pagbabahagi ng kaperahan ng church. No? So pumili sila ng 7 tao. Pero itong mga kanilang pinili, yung prototype ng mga deacons, kung mapapansin ninyo, ang ilan sa kanila ay ebanghelista. Si Stephen, for example, si Stephen sa Acts chapter 7, siya ang dumuro sa Sanhedrin at nagbigay ng isang napakagandang sermon na nagsabi sa kanila na mali ang kanilang ginagawa at ang Panginoong Hesus ang dapat sambahin at hindi yung kanilang batas. Kaya siya ay binato at pinatay. No? Si Philip, makikita nyo sa Acts chapter 8, siya yung nag-share ng gospel sa Samaria. Siya din ang nag-share ng gospel dun sa Ethiopian eunuch. So si Philip actually is Philip the Evangelist. Siya po ang kinuna ng pangalan ni King Philip of Spain na pinagkuna ng pangalan ng Philippines. So ang ating pong bansa dapat evangelistic na bansa. Pero hindi. Okay. Mahabang kwento yon. So wag na ngayon yon. Ano ngayon ang implikasyon nito, mga kapatid? At dito po ako magtatapos. Anong implikasyon? Tingnan po natin sa Ephesians 4, 11 to 13. Paano ba ito nagpe-play out sa ating church? No? Anong role ng elders? Anong role ng congregation? No? Una sa lahat, ang tungkulin ng mga elders at pastor ay ang pagtuturo at pagpapatibay ng mga miyembro upang gawin ang ministeryo ng iglesia. Pansinin po ninyo, verse 11. And He gave, sino po yung He? Si Jesus po yun. And He gave, nakita niyo po yung salitang He? And He gave, si Jesus po ang namimigay ng gifts to the church. And He gave the apostles, the prophets. Wala na pong apostles ngayon, wala na rin pong prophets, pero sila ay ginamit ng Panginoon noong panahon na yon, noong unang siglo ng iglesia, upang itaguyod ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia. No? Tapos, the evangelists, the shepherds and teachers. The evangelists, ngayon po, yun yung mga misyonero natin. Yung mga nagpupunta sa mga liblib ng lugar, tumatawid ng dagat, tumatawid ng kalye. No? Yung mga misyonero po natin, mga kapatid, yung mga nanghaharang doon sa ating Ortigas Community Worship. Nanghaharang ng mga taong dumadaan.
Nagpapatintero po, no? Iba sa kanila mga negosyante, iba sa kanila mga teacher, iba sa kanila mga doktora. Pero sila po ay kumikilos bilang mga ebanghelista. At pag may pumasok, tayong mga kaibigan at nagkape at kumain ng donut, no? Babahaginan po nila ng mas malusog na pagkain ang salita ng Diyos. Mga ebanghelista po sila. Hanggang ngayon po, meron po tayong mga evangelists. At lalong-lalo na po, dito, sa English po, the shepherds and teachers. So, merong end. Pero yung pong salitang yon, pwede niyo siyang gawing hyphen. Shepherds, teachers. Or mas maganda siguro, teaching shepherds. Si Peter po, nung siya inirestore ng ating Panginoon sa John chapter 21, tinanong siya ng Panginoon 3 beses, Peter, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my lambs. Do you love me? Sabi ni Peter, naasam na siguro. Panginoon, alam mo na mahal kita. No? You know all things. You know that I love you. No? Tapos sabi ni Jesus, feed my sheep. Yun po ang trabaho ng isang pastor. Pakainin ang tupa. Ano ipapakain? Ang salita ng Diyos. Kaya po, wala kaming ginagawa ko dito, kundi basahin ang salita ng Diyos at ipaliwanag po sa inyo. Sabi dito, yun ang trabaho ng shepherds teachers. To equip the saints. Sino po yung saints? Lahat ng niligtas ni Jesus. Sino yun, pastor? Aba, lahat kayo. Kung kayo'y tumanggap na kay Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kung kayo ay nabuhay na maguli, kung kayo'y lumapit na sa Kanya at nagpasailalim na sa Kanyang kalooban, kayo po ay saint. Pwede niyo rin po akong tawaging Saint BJ. Pero parang nakakakilabot po, no? Pero totoo po yun. Tayo pong lahat ay saint. Hindi dahil tayo banal at mabait in and of ourselves, kundi tayo'y binanal ni Jesus. Siya po ang nabuhay na walang kasalanan at ang kanyang katuwiran ay kanyang ipinataw sa atin. Kaya tayo naligtas. Siya po ay namatay ng walang kasalanan para sa ating mga kasalanan upang mabayaran ang ating mga kasalanan sa krus. Kaya tayo naging saints. Sino ang dapat gumawa ng ministeryo? Hindi ang pastor, hindi ang elder, hindi ang ebanghelista, hindi ang pastor-teacher. Sino? Ang saints. Pero pastor, ano bang ministeryo ang sinasabi niyo rito? Nung panahon na sinulat ito ni Pablo, ang life ng church napakasimple. Magkikita lang sila once a week, siguro. Wala silang banda, pareho natin. Walang programa. No? Siguro, aawit lang sila ng isang salmo. No? O di kaya babasahin nila. Tapos, mangangaral na po yung pastor. Ang ministeryo po na tinutukoy dito ay yung ating ginagawa sa araw-araw. Pastor, accountant po ako eh. Yun ang ginagawa ko araw-araw. Ikaw ay accountant na saint. So sa iyong pag-accounting, dapat ipinapakita mo ang katuwiran ng Diyos sa iyong buhay. Ako po ay isang nurse, pastor. Nurse. Ang iyong ministry ay pagiging nurse. At sa iyong paglilingkod sa mga may sakit, dapat naglilingkod ka ng may pag-ibig sa kanila, katulad ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Kung paano siya nagpagamot ng ibang may sakit, gayon din na may pag-ibig at pagkalinga ang inyong pag-nurse. Kung kayo'y engineer, ganun din po. Kung kayo'y abogado, ganun din po. Kailangan yung inyong pag-aabogado ay hindi ikinikiling ang hustisya, kundi tinataguyod ang hustisya, sapagkat ganun po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kung kayo po ay negosyante, dapat po nagnenegosyo kayo ng marangal, na walang daya,
na hindi sumisimple, hindi nagka-cut ng corners. Ganyan po ang ministry. Sino po ang gagawa nun? Ang pastor? Hindi po. Ang ebanghelista? Hindi po. Sino po? Kayo. Kailan po? Araw-araw. Saan? Sa bahay, sa opisina, sa kapitbahayan, sa barangay, sa pagawaan, sa eskwelahan. Yan po ang ministry na binabanggit dito. Ano ang objective? Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, hanggang si Kristo ay nababanaag na sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan po ang objective natin sa ating pamumuno sa church na ito. Ang Iglesia ng Panginoong Hesus ay isang pamilya. Ang tahanan ng Diyos sa lupa. Sabi sa 1 Timothy 3:15, "If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth." Haligi ng katotohanan. Haligi ng katuwiran. Ang church. Ngunit ang church din ay household of God. Sa ekonomiya ng ating Panginoon, pinananatili niya ang kaayusan sa kanyang household sa pamamagitan ng kanyang pamumuno na isinasagawa niya sa elders at deacons. Isinasagawa ng mga elders ang pamumuno ni Jesus sa pagtuturo ng kanyang salita at sa pagiging halimbawa nito sa kapatiran. Isinasagawa naman, sinusuportahan naman ng mga deacons ang pamumuno na ito sa kanilang mapagpakumbabang paglilingkod sa iba't ibang aspeto ng buhay ng iglesia. Kumpleto ang kaayusan na ito kapag ang mga miyembro, ang congregation, ay tumutulong, nananalangin, sinusuportahan ang mga elders at ang mga deacons. Upang ano ang mangyari? Para ang ministry ay mangyari sa araw-araw na buhay. Alam niyo mga kapatid, palagi namin inuulit dito, iniimbita namin kayo na mag-share ng gospel sa ating Ortigas Community Worship. At namumunga na nga, di ba? Namumunga na. May mga pumapasok. Nung nag-umpisa po kami, lilima po kami. No? Lima po kami. Ako, misis ko, tsaka yung 3 singer. Nung mag-umpisa po, ngayon po kung kayo'y dadalaw, marami-rami na po. Hindi po dahil sa galing ng pastor, hindi dahil sa ganda ng pag-awit, hindi dahil sa sarap ng kape o ng donut, kundi sapagkat ang salita ng Diyos ay kumikilos sa puso ng mga pumapasok sa ating church. Doon lang ba pwedeng gawin yon, pastor? Hindi po. Dapat sa araw-araw ng ating pamumuhay ay ating sinishare ang gospel ng ating Panginoon. Paano po, pastor? Kailangan maayos kayong mamuhay. Kailangan ayon sa kalooban ng Diyos. Paano kung malalaman ang kalooban ng Diyos? Nasa salita po ng Diyos. Kaya po paulit-ulit kami nagtuturo ng salita ng Diyos. Ano ang objective, pastor? Para mas marami pa ang makakilala sa Kanya. So, kailangan ko lang palang umayos ng aking pamumuhay. Maganda pang umpisa yon. Pero sa inyong papagsasapamuhay ng gospel, sa inyong pang-araw-araw na buhay, meron pong magtatanong sa inyo, bakit ikaw ganyan ka? Bakit ka masaya? Bakit ka parang panatag sa iyong buhay? Yun po ay isang opportunity, mga kapatid, na ibahagi ninyo ang ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Kung papaano kayo ibinuhay na maguli ng Panginoon. Kung papaano siya nagpamalas sa inyo. Kung paano niya kayo hinatak sa loob ng iglesia niya.
No, napapadaan lang kayo. Meron lang akong kaibigan dyan sa GCF. Inimbita lang ako. Nagkapi lang ako at nagdonut. Pero hindi nyo alam, sa likod ng lahat ng iyon, ang Panginoon ay kumikilos ng may pag-ibig sa inyo. At kayo ay hinatak upang kayo ay makakilala ng katotohanan. Na bukod sa Kanya, wala tayong pag-asa. Wala tayong kinabukasan. At kung tayo nasa Kanya, nasa atin ang langit. Saan mga kapatid, yan ang ating maging ministeryo sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayo'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo ay magpala dito upang ito ay tumimo sa aming puso't isipan. Lalong-lalo na, O Diyos, na ito ay aming may pamuhay sa aming araw-araw na buhay. Na kami na iyon ang binanal. Kami ay hindi banal dahil sa aming sariling gawa, kundi dahil sa iyong natapos na nagawa. Sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, kami ay iyong binuhay na maguli, kami ay iyong binanal, pinatawad sa aming mga kasalanan. At sa gayon, Panginoon, sa aming pagpapasalamat sa inyo, sa lahat ng inyong kagandahang loob sa amin, Panginoon, kayo po ang kumilos sa amin upang kami ay maging instrumento mo sa pagmiministeryo sa aming kasama sa aming pamilya at sa paghihikayat sa iba na maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Nawa, Panginoon, ito ay mangyari sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan para sa iyong kalwalhatian. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.